Maraming salamat po sa iyong kagandang loob sa bawat isa sa amin. Salamat sa lahat-lahat na iyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming payong tagapagligtas. Amen and amen. So dito mga kaibigan sa verse 1, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. So dito mga kaibigan, napahiwatig po na napakaganda pag tayo ay palaging sa katuwiran. So sa bawat yugto ng ating buhay o bawat pagkataon na ating buhay, tayo ay pumipili o pwede nating pagpilian ang katuwiran o hindi katuwiran o ang kabaligtaran nito. Subalit mga kaibigan, piliin po natin ang pinakamaganda. Piliin po natin ang pinaka-the best. Ng ating maluwalhati ay ang hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon Panginoon. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. So dito mga kaibigan, sa katuwiran, so everyday sa ating buhay, araw-araw nagdedesisyon tayo. Yung piliin po natin ang negative o kaya positive. So piliin natin ang positibo dahil ito ay katuwiran. Ng lahat ay magiging masaya. Mayroong isang tao na nagsasabi na, ang sabi po niya, mas maganda ang desisyon po natin pag ang bawat panig ay nakangiti. So halimbawa, panig A, panig B. So kung halimbawa, ang panig A lang ang nakasmile, at panig B naman ay nakasimangot, so hindi po maganda. So dapat, napakaganda na lahat ay magkaroon ng smiling face. Ang puso'y malinis, kasi itong puso natin, ito dinadaluyan ng buhay. So pag ang puso natin magkibigan ay palagi itong masaya, so ibig sabihin na malusog po tayo. Kasi ang kalusugan po natin ay apektado ang ating puso. Ibig sabihin ko ano man ang emosyon ng ating puso, ano ba palaging malungkot, so magkaroon ng epekto sa ating katawan, sa ating digestive system at sa ating body system. So yan po, so kaya napakaganda, pag halimbawa ma-stress po tayo sa isang bagay, ibig sabihin na napektuhan yung ating puso, instead na happy, nagiging sad siya. So kaya napakaganda pag i-maintain natin. So halimbawa mayroon naman na hindi basta-basta nangyayari, so ang pinakasolusyon naman doon ay all things work together for good. Nangyayari yun dahil mayroong purpose po ang ating Panginoon. So kaya mga kaibigan, a merry heart, yan, makes us healthy. So ibig sabihin, pag masaya ang ating puso, ang stress ay wala sa atin. Pag masaya ang ating puso, mga kaibigan, napakasarap matulog. At kasi mga kaibigan, may nagsabi, pwede natin bilhin ang pinakamahal na kama, subalit ang masarap na tulog ay walang ibang pwedeng magbigay kundi ang ating God Almighty lamang. At ganito pa po mga kaibigan, pabili natin ang pinakamasarap na pagkain na paborito natin, subalit hindi natin mabili ang tinatawag natin ang gana natin sa pagkain. So ulitin ko po, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ito naman ngayon yung sinasambit po ng ating salmista dito sa verse 2. Sabi niya, ngunit ang sarili halos bumagsak, sa pagakbang ko'y muntik ng madulas. So itong tao na tinutukoy dito ay matuwid. So ito ang kanyang nakikita. Ngunit ang sarili halos bumagsak, o kung natutukoy rin sa kanya, ang sarili halos bumagsak. So biro mo yan, So, ang sarili halos bumagsak. So, ngunit sa sarili halos bumagsak, sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Sa taong mayabang ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. So, dito mag-ibigan, may instructions po dito sa atin na ano man yung ating kapwa, wag po nating kainggitan. So, wag po nating tingnan, kundi ang ating palaging guiding principles mga kaibigan, o kaya wonderful word of life ay
Love God with all your heart, with all your mind, within your strength, at within your soul. Tapos ang pangalawa ay love your neighbors as thyself. No? So ano man siya, ang neighbor natin, ang may kapwa natin, ibigay po natin ang paggalang na dapat sa kanya. No? So di ba napagaganda pag yan po ang gagawin natin, pag ibigay natin ang dapat na paggalang sa kanya. So yan. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y nagsisiglat, kataway, malakas. No? So tinitingnan niya yung masama. Sabi niya, sila naman ay biglang yaman. Tapos ako na matuwid, bakit ganito, no? Di tulad ng taong naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit, no? Yan, no? So, ibig sabihin niya, no, na sa magitan ng hindi makatarunang paraan. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinadamit nila ay pandarahas. So dito, palaging sa Psalms kasi makita natin yung mga sa pagsilunggo ay paanggid. So ibig sabihin mga simile, ibig sabihin mga figurative. No? Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinadamit nila ay pandarahas. No? So dito ibig sabihin na palaging nagmamalaki tapos napakadahas. No? So yan. Ang tibok ng puso ay pawang kasamaan at sama-sama rin ang nasa isipan. So kung ano yung sa puso natin, malalaman yan sa pagitan ng ating sinasabi. No? So yan. Ngunit ibang tao'y pinagtatawanan ang yayabang nila. Ang layon sa buhay ay pang-api sa kapwa nila lang. So dito mga kaibigan, sa buhay kasi pag tayo makatarungan, hindi natin pwedeng pagtawanan ang ating kapwa. No? Hindi natin pwedeng aapihin ang ating kapwa. Dahil kung ano man ang hindi maganda sa atin, hindi rin na maganda sa iba. Kung ano maganda sa atin, maganda rin po sa iba. Diyos nang nasa langit ay tinutungayaw, labis kung mag-utos sa mga nilalang. So dito mga kapatid, ang pinakamaganda natin gagawin sa ating hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos ay Panginoon. Ito pong tinatawag natin na palaging bigyan ng papuri. Ha? So, kaya pagising natin sa umaga, palagi ko pong sinasabi na awitan natin ang ating Panginoon ng awit na papasalamat, awit na pagsamba, at awit na papuri. So, dahil ang ating Panginoon, deserve niya na pasalamatan natin, deserve niya na purihin siya, deserve niya na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So mayroong pagkakataon sa Biblia pag nabasa natin na mayroong 10 may sakit at pinagaling ni Lord. Tapos alam niyo, sabi ni Lord, pumunta na kayo sa pare, magpasuri kayo doon. So ngayon na suri na, so magaling na sila, no? Tapos, alam niyo ba, yung isa lang ang bumalik at nagpasalamat. Sabi niya, Lord, maraming salamat, magaling na kami. No? Tapos sabi ni Lord, di ba 10 kayo, nasaan ang siyam? Yan, no? Di ba? So, ibig sabihin niya, much appreciated ng ating Panginoon pag magpasalamat tayo. No? So, di ba, napakaganda pag yun po ang ating gagawin mga kaibigan sa tem. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos. Ano mang sabihin, paniwalang lubos, no? So dito kasi money speaks, no? Sinabi natin na siyempre kung mayroong kasabihan na he who has the money has the role. Kung sino may pera, yun ang mababahala. So kung naman, no, pag tingnan natin siyempre kung sino yung may mga puhunan, siya yung maghanap ng tao para magtrabaho sa kanyang ubasan o sa kanyang kung ano man kanyang pinapagawa. 11. Ang sabi daw ng mga hindi makatarungan. Ang Diyos walang nalalaman, walang malay, yaong kataas-taasan. No? So hindi, dahil God is watching us from a distance. Palagi nating alalahanin, God is watching us from a distance. Sa 12 naman, ang mamasamay, ito ang kagaya, di na kinukulang, ay naghanap pa. No? So, ibig sabihin na walang satisfaction. Kasi ang instruction sa atin, kung ano man mayroon na tayo, pagyamanin natin ito, mahalin natin ito, ayusin natin, at tingnan natin kay Lord na guidelines na
na ito ay mapakinabangan at ang para sa kanyang kaluwalhatian. 13. Samantalang ako malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat. Sa aking natamoy, kabiguang lahat. So ito yung parang ng samis. Samantalang ako malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat. Sa aking natamoy, kabiguang lahat. No, sabi niya, sumusunod naman ako kay Lord, subalit bakit bigo ako? No? So, hindi niya pa alam. No? So, yan. Basta sa atin, mga kaibigan, gawin natin palagi ang pinaka-the best. No? At si Lord ang bala sa atin. Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap. Sa tuwing umagay, parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa malingkod mo ako'y nagtataksel. So dito, itinago niya lang sa kanyang isip, no? Sa kanyang puso, tulad ni Virgin Mary, no? Yung sinasabihan siya ng mga anghel, no? So, tinatago niya lang sa kanya. No? Kaya sinikap kong ito'y saliksikin. Mahirap mang ito'y unawain. So ngayon, mga kaibigan, siya ngayon ay